ikaw po ang kumilos at manguna sa daily devotion na to, Lord, and we pray, O God, na sa umagang ito, Panginoon, na gawin namin ang nararapat, Panginoon, na humarap kami sa iyo, Diyos, with the right attitude, with the right response, Father God. Salamat po naman marami at dalayan ko po, Diyos, buksan mo ang mga mata ng bawat isa. And Lord, allow them, O God, to receive your revelation. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning. Good morning sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Tunay nga, natutuwa tayo na kayo'y kasama natin. Hallelujah. And let's pray more and more people. No? Let us invite, share this message. Huwag niyo pong patayin ang mensaheng ito na pagkatapos niyo marinig ay wala nang nangyari. Share it. Sabi nga, ulit-ulitin niyo po na pakinggan ang mensaheng ito upang mas makita niyo, manamnam niyo ang sustansya at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, the Word of God is powerful. No? Na sabi nga, sharper than two-edged sword. Another thing, sabi nga ng Isaiah, ang salita ng Diyos ay katulad ng niebe at ulan. At ito'y galing sa langit at hindi babalik hanggat hindi natutupad ang layo na ito. So I pray and believe that this word, this message, hallelujah, will happen and bring you joy and victory in Jesus' mighty name. Amen. Kaya sabi, ipakitype nyo nga dyan sa inyong comment section, ako'y nagagalak sa Panginoon. Okay? Declare. No? Pastor, malaki problema ko. Kapatid, sa oras na to, magalak ka sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat yung iyong pagiging malungkutin at pag-aalala sa problema will not give you the solution. But, baka ka-apekto yan sa katawan. Kaya marami may sakit ngayon eh. Instead of rejoicing in the Lord, nakatingin sa problema. At kung nakatingin ka sa problema, magre-reflect sa iyo yung problema. Kung nakatingin ka sa sakit, nako po, lalala ang sakit mo. Okay? So, rejoice in the Lord. Ako'y nagagalak sa Panginoon. Bakit? Ay ating pag-aralan ang kanyang salita. Let's read Hebrews 10:21 to 25. Mga kapatid, sabi ko, basahin ha. Bakit po? Kapag na i-confess ng labi mo yung Word of God, naalala nyo in Genesis, God created everything by His Word. Sabi nga, the Lord said, and God said, let there be light, and there was light. So, ibig sabihin, as we confess it, nagmamaterialize to in reality. Kaya, siyempre, ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. So kapatid, kung salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig mo, alam natin, this word already entered in your hearts. Amen. Hebrews 10:21, tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Isang saserdote na hindi natutulog. Isang saserdote na malinaw ang mata. Na kahit yung maliit na worry o sadness or pain ng bawat isa sa atin, they are known to God. Hello, tama ba yun? Concern si Lord at alam ni Lord yung problema ko? Yes, tama. No? Kaya naalala niyo po nung Sunday, nung pagtawid nila, pagkatapos silang tumawid sa ilog na tuyo, na tinuyo ng Panginoon, hindi sila nabasa. After one miracle, comes another miracle. Hello. Sapagkat pagtawid ni Joshua, nakita niya ang isang lalaki na mayroong daladalang sword. Tinanong niya to at sabi, ikaw ba ay kakampi namin o sa kalaban namin? So, sumagot ang Panginoon, neither. Sabi nga niya, hindi. Sabi nga, He is the commander of the army of God. Ibig sabihin, He is there to fulfill the promise of God to the Israelite people. So katulad din natin, sa
sasagawa ng Diyos ng kanyang plano sa ating buhay, if we allow God to move mightily in our lives, we will meet Him along the way. No? Andyan siya. At huwag kang mabibigla. Kaya lang sabi nga natin, ang sabi doon, you must surrender. Lagay nyo dyan sa comment section, sumuko ka muna sa Panginoon. Alam nating kakampi natin ng Diyos, pero yung ating panig kung minsan nasa mali eh. Hello? Minsan yung gusto natin ang gusto natin, pero alam ng Panginoon kung ano ang the best. So in order to enjoy the power of God, so ang gawin natin, sumuko tayo. Kapatid, ilagay mo nga dyan sa comment section, surrender your life to the Lord. Amen. Surrender. Hindi lang yung buhay, yung problema, yung buhay mo, isurrender mo sa Lord para kasama mo siya. Nahahakbang kayo that you will move forward and claim the victory in Jesus' mighty name. Di ba saya-saya? Kaya sabi ko magalak ka dahil alam mo, ang Diyos ready na. Hindi mo na siya gigisingin. Kaya nagulat si Joshua kasi nandun na si Lord. Ngayon, ganun din tayo mga kapatid. Huwag kang malungkot, no? Patuwa ka. Kahit hindi mo nakita, sapagkat sinabi ng Panginoon, totoo yan. At mangyayari yan. Amen? Amen. Walang magic. Okay, tuloy natin. So, ibig sabihin, we have, meron tayong isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos at kasama tayo dyan. 10:22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng ano? May tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Tama ba? Lumapit tayong mayroong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at naugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Grabe. Pero lahat ng ito ay nakamtan natin dahil sa biyaya ng Diyos. Hebrews 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Kapatid, huwag mag-alinlangan. Manalig tayo, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Sabi nga natin mga kapatid, every day is Jesus' day. Lagay nyo nga po, every day is Jesus' day. Ano ibig sabihin? Jesus is in control. Siya ang may kapangyarihan. Walang araw kay Satanas, no? Walang araw na hawak ng dyablo. Wala siyang power for that. Only God have the power for that. Hallelujah. Kaya kapatid, tuloy lang, saya-saya. Talagang magagalak tayo. Surrender your day to the Lord. Surrender your life to the Lord. Ibig sabihin, today, hindi mo binibigay kay Lord na problema mo. Kundi, sasama ka sa Panginoon, sa panig niya. At alam ko, magugulat ka. Ang lakad ni Lord ay lakad para sa buhay mo. God's appointment today is your life. No? Sasamahan ka niya, pangungunahan ka niya sa buhay mo. Sarap nun. No? Kala mo nagsosolo ka, pero totoo. Sumuko kay Lord, kasama mo siya. Natutuparin ang pangako niya sa buhay mo. At sikapin natin, sabi ng verse 24, sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa. No? Ano pa sabi dito? Sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Kaya ang mga lingkod ng Panginoon, hindi sila defeated. Hindi sila in want. Sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd. No? The Lord is my shepherd. Ibig sabihin, hindi ako magkukulang dahil si Yahweh ang aking pastol. Ang sabi dito, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kapatid, sa oras to, huwag ka nang manlupaypay. Paki-type nga dyan, huwag ka nang manlupaypay. Ano yung manlupaypay? Manghina ang loob. Sapagkat sa oras ito, humanda ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Ang sino mang nagtiwala sa Diyos ay tinulungan na ng Diyos. At kapag kayo nakaranas ng tulong ng Diyos, kayo naman ay makatutulong sa iba. But if you remain weak in spite of God's word and promises, it only means one thing. Hindi ka talaga naniwala sa Diyos. Gising, kapatid. Gising. Huwag ka na maglapaypay. Today, masigla ang araw na ito. Maging masigla ka sa araw na ito. Sabi nga natin, Jesus is better in all aspect. Kapatid, huwag niyo namang igawin ng Panginoon na isa sa option niyo. So, na ibig sabihin nito, bago kayo lumapit kay Jesus, tawag mo na kay San Pedro. Bago kayo lumapit sa Panginoong Jesucristo, tawag mo na kay San Pablo. Bago kayo lumapit sa Panginoon, tatawag mo na kayo sa ibang Diyos. Kapatid, there is only one God. And even Peter and Paul, they believed and showed in their lives that there is only one God they have, and that is Jesus. Tatawag ka kay Peter na tumawag kay Jesus. Tatawag ka kay Pablo na nanalig kay Jesus. Kapatid, hindi mo na kailangan na dumaan pa kung saan-saan. The Lord is our best. Hindi siya last card. Hindi dapat siya option. Sa buhay mo, piliin mo siya. Why? Number one, because He is superior to angels. Ibig sabihin, mas makapangyarihan siya sa mga anghel. Ang iba diyan, nananalangin sa anghel. Sabi nga nung isang narinig kong prayer about angels that they are praying for the protection. Brothers and sisters, the angels will never move without God's command. Kaya kung lalapit ka ng direkta sa angel, wala silang authority to move freely. Kapag inutos ng Diyos, saka lang sila kikilos. Because they are ministering spirit. Ibig sabihin, naglilingkod sila sa Diyos na tinatawag mo. Sabi dito, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Kaya sabi kapatid, walang ibang pangalan, hindi si Gabriel, Arkanghel, hindi kung sino pa mang angel, kundi ang binigay sa silong ng langit ay Jesus. 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 Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Isulat nyo dyan ang pinakamakapangyarihang pangalan. Hallelujah. Ang pangalang Jesus. Hallelujah. Another thing, siyempre, sabi nga natin, we are assured of better things. By believing in the Lord, ayan na, maganda ang araw. Mas maganda ang sitwasyon. May panalo na, no? May tagumpay na, nakikita mo na tagumpay dahil sa presensya ng Panginoon sa buhay mo. Sabi dito, though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things that belong to salvation. Hindi yung pagdating ng oras, hallelujah, ay bigla, si Lord na ba talaga ang tagapagligtas? Pupunta ba talaga tayo sa langit? Kapatid, wala ka ng ibang matatawagan. Walang ibang magliligtas sa atin. Isa lang ang tagapagligtas. Isa lang ang tunay na Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Then number 10, sabi nga, Jesus is better in every aspect because we have a better hope. Sure. For the law made nothing perfect. But on the other hand, a better hope is introduced through which we draw near to God. Hindi tayo lumalapit sa isa sa mga Diyos. Lumalapit tayo sa iisang Diyos. Ang pag-asa natin ay hindi galing sa ibang Diyos, kundi sa iisang Diyos. Amen? So kung ito lamang ang Diyos, we are assured of His power, His grace, and mercy. Sabi ng 9:23, we have a better sacrifices. Number 1, ang Panginoon Jesucristo nang inialay niya ang kanya sarili sa krus ng Kalbaryo, hindi niya dinala ang sakripisyo sa templong gawa ng tao. Dinala niya ang kanyang sakripisyo doon sa langit, sa kaharian ng Ama. Doon niya inialay. Hallelujah.
Kaya kapatid, anong assurance natin ng ating pananalig kapatid? Unang-una, ang punong saserdote natin ay si Jesus Christ, hindi natutulog. Number 2, mas makapangyarihan siya sa mga anghel. Number 3, kung ano sinabi niya, tutuparin niya. And number 4, sabi nga natin, dinala niya tayo doon sa dakong kabanal-banalan, sa karian ng Diyos, hindi sa templong gawa ng tao, kundi doon mismo sa kalangitan. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag ka nang malungkot, kapatid. Magalak ka. Kaya sabi dito, since we have a great priest over the house of God, Hebrews chapter 12 verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, number 1, he endured the cross. Number 2, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Kapatid, hallelujah, matindi ang pinagdaanan ng ating punong saserdote, ang Panginoong Jesucristo. No, tunay nga, naging tapat siya hanggang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya inalintana ang kahiyan, no, yung pag-ikot niya sa lugar ng Jerusalem. No, pasan-pasan ang krus. Dala-dala niya ang bigat ng kasalanan mo at kasalanan ko. At ngayon, ang Panginoon, doon namatay siya. Kapatid, after 3 days, He resurrected and now He is in heaven. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi dito, ito ang aking magiging tipan sa inyo, sa kanila, pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Glory to God. Alam mo, pag nananalangin ka mismo sa harap ng Diyos. Why? Jesus made it. Because of Jesus. Si Lord ang nag-set ng iyong entrance sa banal na dako ng Diyos. Ano ticket natin? Ang dugo ni Kristo. Sa templong gawa ng tao, kapag yung punong saserdote ay may kasalanan, ni isang kasalanan, babaksak na lang siya. Mamamatay siya, kaya nilalagyan niya ng tali. Pag hindi na tumutunog yung kalembang sa paa, big sabihin, hindi na siya gumagalaw. So, hihilahin siya. So, ganun katindi ang banal na, ang dakong kabanal-banalan ng Diyos. Pero, ang nakakatuwa, kapatid, dahil kay Kristo, tayo ay pinatawad na. Malinis na tayo. Amen. Kaya kapatid, hindi tayo makararanas ng mga bagay na naranasan ng mga saserdote dito sa mundo. Because our punong saserdote ay si Kristo. Buhay at nanatiling buhay. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Alam mo, pag umaawit ka ng praise and worship, sana hindi si Don Moen, no? Big sabihin, minsan kumakanta ka lang, sinasabayan mo si Don Moen. Kapatid, sumamba ka at magpuri sa Diyos. At pag umaawit ka, hindi ka umaawit sa labas ng gate, sa labas ng templo, umaawit ka mismo sa harapan ng Diyos. And God is watching you. Mag-ingat ka, kapatid, na baka mamaya mali-mali ang lyrics mo. So, if you are facing God, you give your best. You give your best worship. You give your best prayer. You give everything. But I tell you, brothers, hindi mo kayang ibigay ang the best sapagkat tunay nga, tao lang tayo. But I tell you, because we have the Holy Spirit in our lives, then you can offer the worship that is pleasing to God with the help of God, with the help of the Holy Spirit, in the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Hallelujah, ang bilis ng oras. Hallelujah. Praise God. So, unang-una, ito lang ang una natin pag-usapan. The rightful response. Ano ba ang dapat nating rightful response to our God? Pag lumapit ka sa Diyos ngayon, pag lumapit ka, kapatid, isulat mo sa comment section, kapag lumapit ka sa Diyos, tandaan mo ito. Pag lumapit ka, tandaan mo ito. Tandaan mo ito, kapatid. Huwag mong kakalimutan. Tandaan mo ito, kapatid. Huwag mong kalilimutan ang mga bagay na maririnig mo ngayon. Number 1, sabi nga dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Hallelujah. Ulitin ko, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Lumapit ka sa Diyos ng may pananalig, pagtitiwala, never doubting. Ha? So, kapatid, sabi nga natin, ano ba yung faith na yan, pastor? Yung faith na yan is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kapatid, ang ibig sabihin nito, what you believe is what you will see, is what you will experience. So that is faith. Pero ang faith na yan, hindi nakaayon sa ating nararamdaman, sa ating nakikita. Ito'y ayon sa pangako ng Diyos. Pag sinabi ni Lord, kasama ka niya, magtatagumpay ka ba? Pag sinabi ng Panginoon, kasama mo siya, magtatagumpay ka ba? Amen. Hindi mo kasama ang angel niya, hindi mo kasama si Peter at si Paul, ang kasama mo ay si Lord mismo. Grabe. So sabi nga, Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Isa magbasa ka ng mga pocketbook at telenovela diyan. Why not give your full attention to the Word of God? It will help you to grow in faith. Read the Bible. Pastor, di ko naintindihan yan. Ask the Holy Spirit. Asan ang Holy Spirit? Nasa atin. Through Him, we have also obtained access by faith because of Jesus into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. With Jesus in our lives, with the Word in our heart, with faith, kapatid, hindi ka marereject sa trono ng Diyos. Kaya sabi dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience. Kaya nga kapatid, though our hearts condemn us, God is bigger than your heart. Kapag nakokonsensya siya, kapatid, mas malaki ang pagkapatawaran ng Diyos. Hallelujah. Kaya kapatid, saan ka kukuha ng true heart? Saan ka kukuha ng isang heart na malinis? Kapatid, yung true heart na yan ay dahil sa Diyos. Dahil sa Kanya salita. At yung malinis na pusong yan ay dahil sa sakripisyo ni Kristo Jesus. Kaya sabi dito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. So nung oras na tinanggap natin ng Panginoon, we already received the cleansing, the purifying power of the blood of Jesus Christ. And when you are clean and you are pure, then yun na, makalalapit ka na sa Diyos. And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel, the blood of Jesus. Ilagay mo nga dyan sa iyong comment section, the blood of Jesus. So the blood of Jesus Christ, yun ang nagbigay sa atin ng access sa trono ng Diyos. So when you pray, you are not praying outside the gate. You are not praying outside the temple of God. When you pray today, because of Jesus' blood, because of Christ's sacrifice, kapatid, nasa harap ka ng Diyos. Can you feel His love? Can you feel His presence? Nakatingin sa iyo si Lord. Kaya kung ano ginagawa mo ngayon, nagte-text ka, nag-FB ka, lagot ka. Hello, ba't po yun? Kaya sabi dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.
All these things are made possible through Jesus Christ. Having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Kaya nga doon lang sa isang pure heart lang tayo magkakaroon ng wagas na pagmamahal sa Diyos at magagawa nating mahalin ang ating kapwa. Kapatid, hallelujah. Let the light of God shine upon you. No? Doon tayo sa liwanag. Kapag nasa dilim, may tinatago. Pag nasa dilim, merong ayaw makita. Kung gusto mo, hallelujah, maging maliwanag ang buhay mo, matagumpay ang buhay mo, puno ng pagpapala, doon ka sa liwanag ng Diyos. So kapatid, ano ang dapat nating gawin? Ano ang nararapat? What is the rightful response to our God? When you approach God, when you pray, when you worship God, when you call upon the name of the Lord, when you call upon Jesus, when you call upon the Father, with the help of the Holy Spirit, ano ang gagawin mo, kapatid? Just enjoy our fellowship with God. Amen. Sabi ng song, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Kapatid, minsan nga, kaya tayo lumalapit sa Diyos kasi may kailangan tayo. Ba't hindi mo subukang lumapit sa Diyos at kilalanin mo siya and you will love Him. You will love Jesus. You will love Him. Siya yung pinaka-gentle even though He is powerful. Siya yung all-knowing, no? Full of grace and mercy. Huwag tayo namulad sa mga tao pagkatapos humingi, bye-bye. Lumapit ka na sa Joy. Lumapit ka na kay Lord. Enjoy mo na. Lagay mo nga doon. Enjoy mo na yung presence ni Lord. Enjoy mo na yung fellowship mo with God. Basta ako, alam ko, pag gusto ko lumapit sa Lord, ang una kong gustong gawin is yakapin siya. At walang words sa lalabas sa bibig ko, kundi yung tears of joy. Yung bang heart to God. No? Mas feel ko yung bang, alam mo yung unspoken word from our heart. I-open up mo kay Lord. Grabe. Sinasabi ko sa iyo, maganda ka ng balde. No? Kaya siguro kahit dumating ang time na hindi na tayo magpe-face mask, alam niyo ang problema ko ngayon habang naka-face mask ako at ang presence ni Lord during preaching ay kumikilos, grabe. Naluluha ako. Ang pinakamasakit dito habang naluluha ako, tulo, pati uhog. Ewan ko. Alam niyo ba yung talagang iyak na iyak katapos? Hindi naman to tears of pain, tears of defeat, but these are tears of joy. But because in spite of our shortcoming, in stubbornness ng heart natin, in spite of our yung ating sin na nagawa, still God freely accepted us through Jesus, through the Holy Spirit. Grabe na. I tell you, brother, pag nasa presence ka ni Lord, hindi ka nalalayo. Sabi nga na song, hindi nalalayo. Hindi nalalayo. Purihin ang Panginoon. This will be for the day. Kapatid, when you pray, when you worship, do not only enjoy your freedom to us, but enjoy the freedom today to be with our God. Enjoy His presence. Enjoy His love. Magsama kayo katulad nila Adam and Eve nung kasama nila si Lord. Usap nila si Lord. Lumanakan sila kasama si Lord sa paradise. Let your place be a paradise. Let your place be a heaven in the presence of God. Heavenly Father, we thank you and we bless you. Lord, I pray that you open the eyes ng bawat isa na nakinig ngayon, Panginoon. And I pray that they will enjoy your fellowship, your holy presence, your loving kindness, your grace, your mercy, in Jesus' mighty name. At naniniwala ako, Panginoon, lahat ng kadiliman,
lahat ng kasalanan, lahat ng sakit, lahat ng mga bagay na nararanasan namin sa mundong ito, mga problema at pagsubok, sa presensya mo ay nawawala, natutunaw sa kabutihang loob mo. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. God bless you. Kapatid, ilagay mo nga dyan sa iyong comment section, enjoy the presence of our God in your life. God bless you. Ang tagumpay galing sa Diyos. Kaya lagi nating kasama ang Panginoon.